Good day, fellas. It's your boy Bowie from Two Wheels Everywhere. So yun nga po, meron tayong ride papuntang Baguio and Atok Benguet. Matagal na tong plan na to. Pero ngayon, samahan nyo kami. Nasa Pampanga kami ngayon. Obvious naman, kasi maya makikita nyo. Andyan na yung mga darayat sa harap niya. So, last year pa ito pinlano. It just so happened na hindi natuloy due to unforeseen circumstances. Pero ngayon na natuloy siya. And this is the first ride namin ngayong 2025. Samahan nyo kami sa first ride namin ng 2025. Hopefully you guys will enjoy kayo sa makikita nyo. And tara, sama kayo mga tropa. Ang sarap talaga mag long ride, lalo na pag maaga tapos probinsya pupuntahan. Parang worth it yung katapiga. Session na as a corporate slave, parang napakabira namin ma-achieve or magawa tong ganitong long ride. By the way, malabas na tayo ng Pampanga and papasok na tayo Tarlac in a few. So dito, nasa Tarlac na tayo banda na ito. Pretty much hininawan masyadong kinuhanan yung stretch ng Pampanga kasi doon lang kami sa mga sa tinaming best spots and yung mga ma-appreciate na mata niya. Oo nga pala, bago ako nagtuloy pa ang masasabihin ko sa mga next few clips sa ng first side niyo ng 2025, comment down below. Gusto kong malaman so magkaroon din akong idea kung saan naming next destination this in coming months. Ingat kayo palagi. Ang ganda talaga ng daan dito sa Tarlac eh. Yung after Tarlac tapos Pangasinan. Solid yung mga daan dito. Ito yung gusto namin mga driver or mga rider. Yung talagang makinis sa daan. Mas makinis pa sa mukha ko. Anyways, balikan namin kayo maya. So after na ilang oras sa bakbakan, nagpahinga muna kami at nagpagas dito sa Petron Tarlac. Basically mga to. Hindi ko na nirecord yung ginawa namin kasi not advisable para sa mga bata. Although, hindi naman lahat ng may vices masama. It's needed to escape. Anyways, palis na kami para magtuloy-tuloy and malapit na rin kami sa Manikita nila. So, pinauna ko muna. Siyempre, bait ako eh. Lawak talaga ng daanan dito. Sarap mag-ride. Kasi parang ito talaga yung kaya siya nagiging therapeutic para sa mga kagaya ko kasi meron kang other means to release your stress. Sa ganda ng daan, lawak. Hindi kagaya ng sa Maynila or sa NCR particularly. Ito talaga takbong pa rin naman. Takbong pogi. Takbong safe lang tayo palagi. Always remember, may mga nag-aantay sa atin. After na ilang oras na pigaan, nakarating na rin kami ng Manikita na. First time namin dito by the way. And first time din namin mag-Baguio gamit ang motor. Although hindi namin first time makapunta sa Baguio, third time na namin ito. Alam mo, ang ganda yung puno na yun, laki ko ng tao siya pero ang ganda niya. Kasi ang pino ng daan solid eh. Alam mo yun, hindi ka mababahala na masira yung mags or whatnot. Kasi all goods yung daan eh. Ito talaga yung the best sa probinsya, which is nakakatawa nga no? Province sila kung tawagan natin, yet isa sila sa mga pinakamagandang daan
sarap bumakba pero with consciousness. Tama ba yan? Kumbaga, be alert. Hindi naman masamang lagyan ng konting kasiyahan ng pagdadrive, pero always be alert. Anyways, balikan namin kayo pag malapit na kami sa aming destinasyon. So dito, nasa Teofilo Bridge or Don Teofilo Bridge na kami papasok ng Villases. Alam mong malapit ka na sa Baguio or sa Posorubio or Urdaneta kapag nadaanan mo na tong bridge na to. So yun, mga traffic tayo sa Villases. Traffic expected din dito kasi crossing. So alalay lang lagi. Sa parang na ito marami kami yung mga nakasabay na rider. Group ride yung iba dyan. Kami lang talaga ang couple ride ng aking misis. Balikan namin kayo mamaya at lalo ang masyado mapayda dito na puro traffic na. Kaya ulit. So after namin nagpasa ng traffic, nandito na kami sa barangay ng Kayasan. So dito, tanaw mo na yung bundok. And bandang Urdaneta na to. So technically malapit ka na sa packet ng Cordillera. Hindi ko alam kung ano yan, kung Mormons ba yan. Mga Mormons pero yun, dito ang ganda ng daan pa rin, walang pagbabago. Sabi ko nga pag-answer ko kanina sa first part ng video ko, yung daan dito from Tarlac to Pangasinan solid na solid sa kasmot ibang klase. Ganda pa rin ng klima din pala ng araw na to. Talagang para sa amin or para sa biyahe talaga na to itong araw na to. Balikan namin kayo pag malapit na kami dun sa paakyat. Kaya ulit, welcome back folks. So dito malapit na kami sa parko ng Benguet. Kitang-kita yung ganda ng tanawin. Sarap. Yung mga talagang fruit of labor mo pagdating sa long ride. Ang nakakalungkot lang dito na part, hindi ko pala napindot yung recording kanina nung dumaan kami ng La Union Arch or yung arko ng La Union. Pero dito, sure ako na napindot ko kaya may video papunta sa Benguet Arch or sa arko ng Benguet. First time ko dito. Ayan, may kita nyo naman. Diba? Solid. Touchdown Benguet. Sa province ng Benguet. Tamang tambay muna tayo. O, diba? Dati rin pala ako nagbabike. So, respect talaga sa nagbabike. Anyways, syempre, di mawala ang photo ops. Kasama yan Balikan namin kayo mamaya after ng photo ops. Gakat na. O, diba? Kala mo talaga, napakaangas. May photo ops. Yan ang misis ko. Ang pinakamagandang misis. O siya, maya ulit. Pagpakit na sa Cannon Road. So yun, bakit tabi dito? Ito yung nasa gilid natin is yung Buwet River.
wala naman masyadong ganap dito kasi nasa likod kami ng truck. And ayoko mag-overtake kasi first time ko palang sakyan ng road. So, medyo may kapaan serye muna na mangyayari. And, ni-enjoy ko rin yung nakikita ko scenery kasi bago siya sa akin. And at the same time, gusto ko lang ma-enjoy. Pero, ang hirap na ma-enjoy talaga pag may truck. So, sinisipat-sipat ko ng very light dyan. Kung it's a yes or a no. Pagdating sa overtaking. Pero, medyo alanganin pa ako. So, most likely naisip ko, ay sa kanan. Ay na nga ba? Kanan na talaga ang pinasok. Sa tingin ko mas safe siya dyan kumpara dun sa bandang kaliwa ko. Kasi alam ko, gusto rin lahat mag-overtake. Kapaganda ng view, diba? Solid. Actually, ayaw talaga namin dumaan sa Canon. Dapat parang naggamit sa other way. Marcos ba yun? Or MacArthur, sorry. Correct me if I'm wrong. Pero yan, ako talaga pumilit sa misis ko na mag-Canon kasi yan yung view. Pag there's a risk, pero yung kapalit ng risk is yung mga ganyang view, diba? Worth it. Solid, kumbaga. So dito, medyo malayo pa kami ng konti dun sa transient. Pero may madadaanan kayong under construction pa. So nakita niyo yung avatar kanina. Although hindi naman masyadong alintana yung init at yung pagod. Kasi iba yung klase yung view. Pero ito yung sinasabi kong under construction. Ang gagawin mo lang dyan is tamang pigaan lang, and then dito ka sa bandang kanan kasi yun yung papasok ng Baguio, and then yung kabila naman is yung palabas kung magkikenon ka ulit pabalik. Pero syempre tamang alalay ka lang at don't expect na yung tao will do the same thing. Kasi kakaya niya ni Kuya naka-NMAX, diba? Imbis na doon siya sa kabila sa kaliwa kanina, bakit nag-same way siya sa amin. Pero after a few meters ng rough road, balik na ulit sa sementadong daan, which is para sa akin hindi naman siya ganun ka hirap.
Especially pag ano ka na, experienced rider ka na or driver ng motor. Walang-wala na lang yun sa'yo. Anyway, dito talagang sinulit lang namin yung view kasi nga first time namin nakamotor umakyat ng Baguio. So talagang every seconds counts pagdating sa pag first time mo talaga, as in ibang iba yung feeling. Balikan namin kayo mamaya. Just enjoy the view and enjoy the background music. Be right back, folks.
Hello folks, I'm back. So dito pasok na tayo ng Camp 4. So yun yung isa sa mga palatandaan na papasok ka sa another camp, most likely yung bridge. Again, another bridge na naman. Maramal Bridge ang tawag nila dyan. Pero usually yung mga ganyang bridge ang tawag ko dyan Golden State Bridge. Hindi naman obvious na fan ako na NBA na. So, dito, malagi talagang kinunan lang namin yung whole scenery or no Cannon Road kasi amazed na amazed kami, especially ako na first time kong makapunta rito. I know, sabihin nyo sobrang haba nung video clips na puro daan lang ng bago, pero iba talaga pag first time, para bang gusto mo siyang ipakita sa lahat. Okay, tindaan. Anyways, medyo malapit-lapit na tayo sa destination, so just enjoy the view and yung mga sasakyan na kasalubong namin. Good thing meron na nga pala ng mga net na yan, kasi as we all know, sa Cannon Road madalas merong landslide, kaya medyo takot din yung asawa ko naman dito, pero nevertheless, sabi ko nga kanina, it's the price you have to pay kasi naman, tingnan mo yung scenery, yung view, kumbaga lahat ng pagod mo from Manila going to Baguio, parang ito yung isa sa mga reward. And sana, sa mga susunod na generation, okay pa to, pwede pa nila ito masilayan makita kasi talagang ibang klase mag-heal ang nature. They always say nature heals, but as we all know, nature is home. And with that, siguro we are just gonna take this opportunity na rin to make sure na let's be accountable and concerned citizen, especially kung pupunta sa mga hindi naman natin baluarte. Diba? Respect their law and at the same time
respect your place. Making sure sa kalat natin, if you can, make sure na keep it and itapon sa tamang lagayan. Para at least, kung titignan mo, napakalit lang naman na bagay pero magiging beneficial siya para sa ating lahat. Let's protect this creation from the man himself. When I say the man himself, we all know, guys. Jesus, Yahweh. And he got so many names from different religions. I don't want to discuss that, but right now all I want is appreciate with you and at least sharing this one to you folks. Later ulit, update ko pag malapit tayo sa bagay or kasama ng bagay. Again, maraming salamat sa panonood ng video na to. And this is Bluey from Two Wheels Everywhere. Hopefully, marami pa tayong puntahan any part of Luzon. Alrighty, talk to you later. Bye for now. So folks, yun, papasok ko tayo sa malapit na matapos na tawag dito? Subway? Hindi siya pwede subway. Although, ginawa tong part na to kasi madalas mag-landslide. So, para at least may safe passage or may safety kahit paano yung mga dumadaan bakit ng Baguio, via Cannon Road. Medyo lang na siya matapos. Hopefully, magamit na siya natin. Kasi, diba, mas maganda yung ganyan. Kung paano, safe na safe ka naman pag-aakit ka ng Baguio.
So yun, sa hinababa ng posisyon, nasa Baguio City na rin tayo. In a few, madadaanan na natin yung Lion's Head. And alam mo na rin, nasa Baguio City ka na. And yung Lion's Head ko nakikita na yung likuran. Masikip na yung daan and puro paahon na lahat for most of the time. And then traffic dahil sa part na to kasi madalas nagpo-photo op yung mga tao dyan, pero kami hindi na. More likely dinaanan lang namin talaga tong Lion's Head kasi kumbaga mas naisip namin na magpahinga na lang dahil nga marami pa kaming activities, which is papayto namin sa part 2 part 3 na video na to. Pero as of now is kita nyo naman hindi mo siya sobrang traffic, manageable yung traffic, although later may kita nyo maya pagka mo dyan, kita mo yung dami ng tao na nakatambay sa Lion's Head. By the way, yung Lion's Head dito, kung papansin ninyo, wait lang, papasok muna tayo na very ups, very light. Kamote 101 muna, na joke. Kasi kaysa doon ako sa bandang kaliwa, mas mahirapan ako mag-overtake. Pero mapapansin nyo dito, marami nakapila. Most likely dito yung mga parang bilihan ng souvenirs, yung mga nagpapapicture most of the time. Pero yan, ang makita nyo yung Lion's Head ay dito, bagong repaint na siya. And makikita dyan sa bandang gilid is yung mga bilihan ng souvenir. Pero hindi na kami tumambay kasi gusto na magpahinga at ilang oras na rin kami nasa biyahe. More likely, kaya nga sabi ko, puro ahon, mapansin nyo naman yan. Ito yung 28, 27 yung takbuhan kasi ahon. And 118 kilograms ako that time, and then 50 yung misis ko. So I mean, kaya naman siya, hindi mo naman kailangan madalian kasi halos tikit-tikit naman kayo. Baga tamang takbuhan lang, enjoy the view, and then relax, diba? Yan o, yun yung mga sarap. Kahit sila ko yun napapicture diba? Anyways, dito ko na puputulan yung part 1. Maraming salamat sa mga nanood. I really appreciate you folks. And kung nagustuhan nyo yung video, please like, comment, and subscribe. And then sa tingin nyo, anong magandang next sa puntahan after netong Baguio and Atok ride natin, no? Kasi ang plano namin most likely baka by May or June magpagudpod naman kami, pero it's not yet final, but hopefully if that will happen, I can still record it, edit it, and upload it on my YT and then Facebook page. Also, don't forget to check me on Facebook. That's Two Wheels Everywhere. Anyways, see you sa part 2 ng video na to. Maraming salamat. Palagi. Mag-iingat kayo and ride safe lang mga bossing. Ciao.